Umuugong na naman ang pagpapalit ng liderato sa Kamara kahit nakabreak ang mga kongresista. Magkakaroon kaya ng bagong speaker ngayong bagong taon? Eto na po. Meron po silang pinaplano ngayon na si BBM ay impeach. Okay? Si BBM po ay impeach. Alam na po namin yan, naamoy na namin. Kaya, again and again, papalitan nila si speaker na naman. Kasi nga, si D ay hindi nila kaya. Okay? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan ba galing ang balibalitang may kudeta na naman sa Kamara? Sige, kahit ngayon ilang leader ng Kamara ay hindi alam kung saan galing itong usap-usapan na magkakaroon nga ng kudeta, pero lumabas sa isang article na nagsasabing hindi masaya yung ilang kongresista sa pamumuno nga ni House Speaker Bogie D. Mas pinipili raw kasi nito ni Speaker D na makisalamuha lang sa kanyang inner circle. Umaasta raw itong si Speaker D na hindi niya kailangan yung mga kasamahan niyang kongresista. Umuugong din nga itong kudeta sa gitna nga ng pagkakadawit ng mga kongresista sa flood control scandal at naging issue rin kamakailan yung umano'y 2 million pesos na Christmas bonus sa mga kongresista. Isiniwalat nga yan ni Congressman Leandro Leviste, pero pinabulaanan na yan ng ilang House leaders. Hindi raw ito totoo at tanging para sa maintenance and other operating expenses o MOOE lang daw yung kanilang natanggap. Pero ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, walang kudeta at walang banta sa liderato ni D. Malinaw daw na ang focus daw ng Kamara nitong mga nakaraang linggo ay yung pagpasa sa national budget sa Kamara at sa BICAM. Tingin ni Adyong, palabas lang ang usap-usapang ito ng mga gustong pabagsakin ang Kamara. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Adyong. What we saw during the ratification, that's the opposite of what the balita were saying, di ba? Kaya sabi ko, saan ba nanggagaling ito? I think the people who are actually creating and fabricating all these lies, because they see despite the attacks leveled against the House, we remain to be stable and united. Yes. And I think the detractors want to see a gap and a fraction happen and division happen within in our ranks. Jiggy, nitong November at December lang din nang pumirma nga yung maraming mababatas ng Manifesto of Support para kay Speaker D sa gitna nga ng issue sa flood control scandal. Jiggy. At Marian, may mga nagkukumpara daw sa pamumuno nila D at ni Romualdez. Anong sabi dito ng mga kongresista? Yes, Jiggy, mula rin nga dun sa article na tinutukoy ko kanina, kinukumpara raw ng mga kongresista itong si D at si dating House Speaker Martin Romualdez. Sanay daw kasi yung mga mambabatas kay Romualdez na palagi silang nilalapitan at kinakausap para siguruhing united ang Kamara. Hindi raw tulad ni D na tila raw may kayabangan daw, pero itinanggihan ni Adyong. Bumababa raw si D sa mga kapwa nito mambabatas. Narito ang pahayag ni Congressman Adyong. I think si Speaker D goes down to the level of each of the members of the House. In fact, you would see him during plenary session associating himself with the members of the House. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung report na yan. But Speaker D is not only on top of everything, but he is also go down to the level of the members of the House. I mean, nakikipag-usap siya ng maayos. Kasi po, pinapalabas nila na si Speaker D ay masama. Binibigyan nila. Kasi ganyan yan eh. Mala Gloria Macapagal Arroyo style eh. Okay? Pero, kapag naupo po dyan, kapag naupo po dyan ay kaalyado ng mga Duterte, delikado na. Okay? Delikado na. Dual purpose po yung ginagawa nila. Tatagalin nila si Speaker D para po, hindi matuloy ang impeachment ni Sara. Pangalawa, i-impeach si BBM. Kasi po bakit? Ito po ito. Pakinggan niyo po sabi ni Pebbles. Ito po kay Pebbles muna tayo. Ayon po ito sa ating mga itim na kuyukot. Marami na po ngayon, mga puting ahas tayo. Alam niyo na, itim na kuyukot. Ayon sa ating itim na kuyukot. As what I promised, sinabalas natin po unti-unti ang plano ni Sara Mau kay BBM. My end-year report to the President. BP Sara has already spoken publicly on the possible grounds for PBBM impeachment. And they believe that they can get more or less 125 congressmen to unseat Speaker D. Kaya ang propaganda muna ngayon, January, makinig po kayo. Ang propaganda nila, uunahin muna si Speaker D. Yan po ang unang utos ni Sara Mau. Sa mga propagandista. Naglabas na naman ng pera si Sara para umpisahan ang paninira kay Speaker D. Paving the way to block BP Sara impeachment para harangin po ang BP Sara impeachment and railroad to Senate PBBM impeachment. This move by the Duterte family and their billionaire supporters will be made possible by a 5 billion readily available fund to bribe the 125 congressman. 5 billion po. 5 billion po ang ilalabas na naman ng mga Duterte sa pera ng taong bayan na nanakaw nila para po suhulan ang 125 congressman.
40 million pesos each ang suhol and a promise being a shoe-in in the incoming super house majority at pangako po ng mga pwesto 40 billion each. The following billionaire supports that with bankroll this plan are Chavit Singson, multi-millionaire Senator De La Rosa selling his vast lands and a number of private island resort. Nagbebenta na rin daw po para suportahan ni De La Rosa ang planong ito. Nagbebenta na ng mga lupain at mga private resort si De La Rosa. Ito pa, Senator Bongo, kasama ang buong pamilya, popondohan po. Pineda family ng Pampanga, kasama po. Siyempre, Chis Escudero at ang mga Bicol na congressman. Arnulfo Tebes, kasama po magpopondo. At siyempre, super billionaire Eric Yap, AXIS Party List. Escandor Family of Davao, kaya po Escandor. And Michael Yang Group of Pogo Drug Syndicates. These drug gambling lords vote to BP Sara for their financial support to oust PBBM from office. Yuse Cabral wanted to tell all and manifested her desire to become a state witness to avoid detention. But Pulong Group, si Pulong, detected this so they warned Yuse Cabral and was blackmailed for some wild sex scandal. Yun nga po. Gaya ng sinabi ko yung nakaraan, meron pong kabit issue si Cabral. Meron po siyang kabit issue. Kaya po, ito pong asawa niya ay parang walang pakiramdam. Hindi po nasasaktan. Kasi meron po siyang kabit issue. At yung kabit issue na yon, pinalantahan po nila Pulong si Cabral. Pinalantahan nila Pulong at binablackmail daw di umano nila Pulong. Kaya po, isa sa mga factor na tinitingnan, yung pagpapakamatay ni Cabral ay dahil nga sa isang sex video. Yun po. And she was also threatened that her family will be kidnapped or killed. Kasama po ang pagbabanta sa pamilya niya. Napapatayin at kikidnapin. Yuse Cabral dealt all this alone by herself. Sa kanya na lang to, kinimkim niya. She is weak. She rather ended her life by choosing death before dishonor. Pulong push Yuse Cabral against the wall, pressuring her where the only option is suicide, a permanent silence. Yan po kasi, meron pong binablockmail di umano kay Yuse Cabral na sex video. Dahil hindi po maganda ang relasyon ni Yuse Cabral sa kanyang asawa. Yung sinasabi nga po natin kabit issue. Diba? Ano pa? Ito pa po. Senator Amy Marcos has another expose before the filing of impeachment against BBM. Bago po mangyari yung impeachment ni BBM, meron munang i-expose si Amy Marcos. Para talagang ang tao ay maalarma kuno. Diba? Demonyo, no? Comelec Garcia is compromised and influenced by the Iglesia ni Cristo, Escudero and Marcolecta election-related cases. Yan po sabi. Harry Roque was the one who convinced and paid the new witness against BBM using Pogo money. Ang Chinese whose Pogo business were shut down by PBBM. Diba? Kasama po yan. Sa kasi si BBM po nagpasarado ng Pogo. At ito nga pong, andali lang ako si Baba. Wala dito. At uunahan ko na po kayo. Ang iharap po nila para sa impeachment ni BBM ay sino? Yung sinasabi po ni Marlica, yung pa rin po ang iharap nila. Yung kidnapping kuno. Yung kidnapping kuno, yung po ang gagawin ng state witness at may isa pa. Harry Roque is in now with his ongoing talk with another former PBBM official to spill the beans concerning corruption, the present government including customs, BIR, and housing. Gagamit po sila ng ex-cabinet member para sa impeachment ni BBM. Gagamit po sila ng ex-cabinet member para sa impeachment ni BBM. Ganon po sila kawalangya. Ayan po ang mga plano na kakarapin natin New Year. Ayan po ang New Year pasabog natin. Kaya maganda-handa po kayo sa mga fake news na paparating.
Maganda-handa po kayo sa mga gagawin nilang kawalangyaan at pagtatangka po uling pabagsakin si BBM. Hindi po sila titigil dahil uubusin po sila ng Pangulo sa kawalangyaan sa mga ginawa nilang pagnanakaw sa taong bayan. Kamusta nga alipin na magatae? Umiyak na ba? Hindi mapakali. Yung tatayaw na itim ang itlog. Nalalapin na pala siyang masunog. Nasa rehas. Maraming salamat po. Palike-like na lang po ng video at pasubscribe na rin po sa channel na ito, pati po sa Biran at sa Bengador. Maraming salamat po. At konting announcement lang po. Ayan po ha. Press 2. Press 2 po. Press 2. Press 2. Kung buhay pa kayo lahat dyan. Press 2. Garapon, lahi ni Satanas. Garapon, bilanggong karton. Garapon, garapon, garapon. DDS talagang luga. DDS talagang tangga. DDS kadiring ulupong. DDS tumidila tumbong. DDS talagang luga. DDS talagang tangga. DDS kadiring ulupong. DDS tumidila tumbong. Kapag mali pinagtatanggol nila, kapag tama sinisira nila, si Fiona wag daw. Okay, announcement ko po. Makinig maigi. Lahat po, eto pong BMB, wala na pong kaugnayan sa amin, sila Lane at Kamandag. Ulitin ko, wala na pong kaugnayan sa BMB family, sila Lane at Kamandag at Burns TV. Kung makikita nyo po sila sa iba't iba, hindi na po sila BMB. Marinaw po sana sa atin yan. Wala na pong kaugnayan dito, sila Lane at Kamandag. Kung ano man po ilabas nila, wala na pong kaugnayan ang BMB dito. Okay? Malinaw po yan. Sila Lane at Kamandag, Burns TV, wala na pong kaugnayan sa BMB family. Ang BMB family po ay inaalis na po silang tatlo. Malinaw po yan. Malinaw? Malinaw. Makakanti, buhusan ng asin na mong gabulati. Bonas sa rehas, garapon. Lahi ni Satanas, garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS talagang luga. DDS talagang tangga. Saka na lang po. Saka na lang po natin sasabihin. Okay? Malaki pong problema. Okay? Basta po, lahat ng BMB, hindi na po hindi na po kasama sila Lane, Kamandag, Burns TV. Yan po. Tanggal po sila. Malinaw po sana yan. And gusto lang natin sabihin na ang BMB po, hindi natin kinukonsinte ang anumang paggagamit sa pangalan ng BMB. Ang BMB po ay sagrado. Ang BMB po ay sagrado and hindi po dapat gamitin sa anuman ang BMB family. And yan po ay napagdesisyonan ng buong BMB family na sila ay tanggalin. And sumang-ayon naman po ang buong BMB family. At ang BMB family po ay mag-move on at may marami pa tayong admin dyan. And yon, sana malinaw po. Kung makikita nyo po sila sa iba't ibang mga live, wala na po silang kaugnayan sa amin. Kung ano man po sabihin nila, hindi po kayo magsasalita. Kung ano man po iparating nila sa ibang mga lives, sa ibang mga tao, kung may paparating sila na against sa BMB, against sa member, against sa akin, kaya po namin sagutin to, pero hindi na para palakihin. And hindi po namin, bilang respeto sa kanila, hindi po namin sasabihin yung dahilan sa inyo, sa amin na lang po. Basta ang importante po, wala na po silang kaugnayan muna sa amin. And ayaw po namin silang ipahiya, kahit pa paano naging parte sila ng pamilya. And yung dahilan, wag na po natin pag-usapan, okay? Basta ang sabi ko lang po sa inyo, ang BMB po, hindi po namin kinukonsinte. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan.
labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulo